madakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa lumalapit kami sa iyo na may pusong pagpapagkumbaba. Samahan mo po kami sa aming gawain upang ugad marinig namin anumang pang gusto mo pong iparating sa amin, buksan mo aming puso at isipan, tulungan mo kami ugad, ikaw lamang ang aming uunahin sa lahat ng bagay, ikaw lamang maluwalhati at madakilang, presensya mo lamang po ang patuloy naming mararanasan sa gabing ito sa pakikinig ng iyong salita. Marami pong salamat sa iyo lahat. Namin binabalik ang lahat ng papuri pa sa salamat pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. I will give thanks to thee, O Lord, among the peoples. I will sing praises to thee among the nations. For thy steadfast love is great, is great. Above the heavens, let thy glory be over all the earth. Be exalted, O God, above the heavens, let thy let thy glory be over all the earth. I will give thanks to thee, O Lord, among the peoples. I will sing praises to thee among the nations. For thy steadfast love is great to the heavens, and thy faithfulness to the clouds. Be exalted, O God, above the heavens. Let thy glory be over all the earth. Be exalted, O God, above the heavens. Let thy glory be over all the Yan na Christian, dako na tayo sa ating scripture. The reading is according to Exodus chapter 20, verse 1 to 7. And God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath,
or that it is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am I jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me, and shewing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Amen. Hallelujah. So, ang ating pag-aaralan ngayon is law, batas. Now, napakahalaga ng batas kasi kapag hindi natin alam yung batas, baka ma-Duterte tayo. Okay, kaya now, napag-aralan natin ng nagbigay nga ng si Amy Marcos nung nagkaroon ng Senate inquiry. Nakita natin ang mga batas na nalabag. Kaya if you know the law, you can defend yourself. So John 8:31, ano sabi doon? If you continue in my word, therefore you are my disciples. Napakahalaga na we have to continue in the words of God because that is His law. And the truth shall make us free, sabi niya. Okay? Kaya napakahalaga na malaman natin ano ba yung law. Tulad nito, kung napapanood niyo yung Congress hearing sa patungkol sa fake news. Okay, I'm watching that. Nakakatakot because ang mga walang alam sa batas na mga kongresista, they are para silang magagaling, matatalino na na hinarap nila yung mga lawyers na nakakalam ng batas, talagang napapahiya talaga ang mga congressman. Nakakatuwa because dito natin makikita kapag alam mo yung law, alam mo kung alam mo yung karapatan mo bilang Yeah. Pilipino. Now, as a child of God, napakahalaga. Because ang number one, ang umaatake sa batas is yung hindi taga doon. For example, sa Pilipinas, ang lumalaban sa batas natin, hindi Pilipino. That's number one. Number two, ang lumalaban sa batas, yung mga gusto nila nang gumawa ng sarili nilang batas, baguhin yung batas na Pilipino din. So, the same thing with us, Christians. Ang lumalaban sa law ng Panginoon is yung hindi makadiyos. Ikalawa, o hindi Kristiyano, o hindi believer. Okay, ang ikalawa, okay, tulad din sa lumalaban sa batas, Kristiyano din, na gusto nilang baguhin yung batas that will fit their standards, that will fit their lifestyle. So, kaya napakahalaga na papag-aralan natin ang law. Because tulad na pag-usapan natin noon, that the law of God is unbreakable. It is unchangeable. Ano sabi ng Panginoon, Panginoong Jesus? That He will observe all the law, that all the law and the law and the prophets will be, will come to pass. Okay? Yun yung ng Panginoon. He will establish the law and the prophets. Therefore, we have to really study the law. Now, isa-summarize ko lang yung 4 commandments, okay? The first commandment kasi, thou shalt have no other gods before me. The second commandment is, thou shalt not make any graven images and to worship them and serve them. Okay? Napakahalaga yon. Meron yung to worship them and serve them. Kasi gumagawa naman tayong graven image. Ito, actually, this is a graven image. Kikita ko lahat ang mga itsura natin. That's graven image created by man. Okay? So, but if you will worship them and serve them, yun na. Worship and serve. Hindi lang yung serve, worship and serve. At may pinapanood ako, lately I'm studying yung Pentecostal movement. Okay? Na marami talagang mga failures ang Pentecostals.
because they are observing other laws, not observing the law that is written in the Word of God. Kaya napakahalaga talaga na mapag-aralan natin talaga ang basics. So let us go back. So the first two law is to honor God. To honor God. Okay? To honor the magnificence of God. That He is the only God because He is a jealous God. Number 2, ito yung pag-aaralan natin. It is to honor His name. And number 3, the fourth commandment, it is to honor the Sabbath. Okay? So, honor the Sabbath, na-discuss na yon. Kung gusto nyong panoorin, you can go back sa ating YouTube channel. Doon po sa ano yon, sa playlist ng Family Altar. Okay, now, so the third commandment, basahin natin in verse 7, Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. So sa atin, lahat tayo may pangalan. Okay? Dalawa ang pangalan natin. Okay? First name, last name. Middle name, hindi na masyado yung middle name eh. Ang mahalaga is first name at saka last name. So sa first name, what's in a name? Okay. For example, pangalan ko is Johnson. Hindi, ang pangalan ko is nakuha sa artista. Yun sabi ng papa ko habang nanonood daw sila sa pelikula, may nakita siyang Hansen, Hansen, kaya sabi ni papa, gawin kong Johnson. Andi dito si Mama Aida sigurado i-attest niya, oo, tama yon. Okay. So, yung anak ko, si John Xavier, kaya yung Xavier means Savior. Okay, kaya yun yung kinuha namin. So, therefore, the first name is a description of who you are. Kaya hindi tayo basta-basta nagbibigay ng pangalan. Ng pangalan. Take note, what was the name of Israel? Diba, Jacob? What blessing did he receive from God? Change name. Because his name, Jacob, means supplanter or one that deceives. Okay? Supplanter. Mas gusto niyang lagi nauuna eh. Nagdi-deceive siya eh. Kaya nga deceiver si actually magaling mag-deceive si Jacob. Kaya sabi ni Jacob kay Lord, bless me. Anong sabi ni Lord? What is your name? My name is Jacob. From henceforth, your name will no longer be Jacob, but your name will be Israel. Anong ibig sabihin ng Israel? Prince of God. A prince of God. So, now, napakaganda ng pangalan. Now, isa pa, Jabez. Alam natin yan, pangalan ni Jabez. Ang ibig sabihin ng Jabez is sorrow. Pinangalanan siya na Jabez because maaari nung isinilang siya, filled with sorrow ang family. Okay? Depende kasi sa situation. Therefore, when we name a person, we name them because of his description. That's the first name. Okay? Nangunawa na natin yon. Now, isa pa. Last name. Yung last name. Pag sinabing last name, ano na yan? Mas mabigat yan. So the first name is the description of who you are. The last name is your identification, who you represent. Okay? Naulit ko, the first name is a description of who you are. The last name is your identification of who you represent. Kaya nga for example, yung mga kapatiran natin, minsan nahuli sila dito nahuli sila ng pulis. Sinabi lang nila, dyan lang po kami kay Pastor Balaw. Ay, kay Pastor, sige lang. Okay? Because of the family name. Okay? Now, kapag, for example, let's say for example, may isang situation na ginamit mo yung pangalan mo may isa akong kaibigan, hindi ko na sabihin yung pangalan niya, kaya apelyido niya, napunta kami dito sa Manila, sa Quezon City, nung binata pa ako.
At yung father niya ay isa sa pinakamataas na posisyon, which is the QCPD Chief of Police. Nung nahuli kami, pinala kami, sinabi lang yung pangalan, apelyido niya. Ako po si blah, 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 blah. Ay, kaano-ano niyo si Chief, si OP. Tatay ko. Sige po, sige po, sige po. You see? Pero pag sinabi niya yung pangalan niya, wala. Yung first name, wala. Hindi ka papansinin. Pero nung sinabi ang apelyido, wow, may dating. Kaya inulit ko. The first name is a description of who you are, your character. Okay? The last name is your identification of who you represent. Okay, now, pag-aralan naman natin ngayon, so that's what's in the name. Now, let's go kung ano naman yung God's name, yung thou shall not take the name of the Lord. What is the name of the Lord? So, the name of the Lord is one of the prayers of Jesus Christ. Ano sabi ni Jesus? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Therefore, napakahalaga that the name of God must be hallowed. It is holy. Okay? So, bakit holy is His name? Because the name of God has power against the enemy. The name of God has power against the enemy. Magbibigay ako ng example. Okay, if you have your, pakita ko na lang dito. Okay, I'll share ko na lang. Dito. Okay, now, nakikita nyo to. Let's go, nababasa nyo? Let's go to Acts 19. Nakikita nyo, no? Acts 19, verse 11. And God worked special miracles through the hands of Paul, so that from his body were brought unto the sick handkerchiefs or aprons, and the diseases departed from them, and the evil spirits went out of them. Verse 13. Then certain of the vagabond Jews, exorcists, took upon them to call over them which had evil spirits the name of the Lord Jesus, saying, We adjure you by Jesus whom Paul preached. And there were 7 sons of one Sceva, a Jew, and the chief of the priests which did so. And the evil spirit answered and said, Jesus I know, and Paul I know, but who are you? And the man in whom the evil spirit was leaped on them and overcame them and prevailed against them, so that they fled out of that house naked and wounded. So what's in the name is so powerful. But if you will use the name in vain, it will be powerful against you. Okay? So the name of God is powerful, either for you or against you. Kaya napakahalaga na ingatan natin ang pangalan ng Panginoon. Ingatan din natin yung nire-represent natin. Why? Matthew 7 verse 21 to 23. Even though you say, Lord, Lord. Ano sabi ng Panginoon? Many will say unto me, Lord, Lord. But I will say unto them, I do not know you, you worker of iniquity. And then sabi ng mga taong ito na ginagamit ang pangalan ng Diyos. Di ba nagpapalayas kami ng mga espiritu? We have done so many wonderful things in thy name. Ano sabi ng Panginoon? I do not know you, you workers of iniquity. Therefore, the name of God is so powerful that we have to use His name ng may cause. Let us, okay, sabihin na lang natin, wag na kayong mag-unmute. Maski nakamute kayo. Sabihin nga natin lahat, cause and effect. Cause and effect. Okay. Ang cause is the name of God. Okay? That's the cause. The effect
would be the responsibility of mentioning his name. So what's the cause and effect? Ano yung cause and effect sa'yo? Okay, so for example, yung ginawa nila Paul, he's using the name of God. Okay, he's using the name of God. And in the name of Jesus, you're healed. And people will healed because of the power of the name. Now, narinig ito ng mga tao. Okay, seven exorcists na take note. They are one of them is a son of the chief priest on that area, a Jew. Okay? So ngayon, mapapansin natin that even within the church, okay? Kasi yan yung implication yan eh. Even within the church, may mga gumagamit sa pangalan ni Jesus na hindi nila tinitake yung accountability, yung effect. Kasi yung responsibility of using the name of God has an accountability. Yun yung cause and effect. So yung cause ng pag-mention mo ng pangalan ni Jesus, the result or the effect might be against you or for you. Sa nangyari sa kanila, it went against them. Jesus, I know. Paul, I know. But who are you? Kuha na rin. So napakahalaga yung paggamit ng pangalan ng ating Panginoon. Therefore, pag-aralan natin maigi, ano ba yung meaning talaga ng third commandment? What is the true meaning of the third commandment? Thou shalt not take. Hindi thou shalt not give. Thou shalt not take. Inaari mo. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Take note of those words, ha? Thou shalt not take, ikaw, personal, wag mong kunin ang pangalan ng Diyos na iyong Panginoon, iyong Diyos, na walang halaga, na walang patutunguhan. Hindi mo pwedeng sabing anak ka ng Diyos. Take the name. Okay? Anak ka ng Diyos, you took the name of God. Pero hindi ka naman namumuhay ng anak ng Diyos. Nagigets natin? Kaya hindi basta-basta ang Ten Commandments. So yung Ten Commandments is we have to have that kind of lifestyle. Mahirap, pero masaya. So the next, after that, remember the Sabbath day, and then papaano natin ma-honor yung pangalan ng Panginoon? Doon sa 5th commandment up to the 10th commandment. Okay? Now, pag-aralan natin. Buksan natin ang ating Bible dito sa Exodus chapter 20. Okay? Kikita niyo naman, right? Okay, so punta na tayo dito sa verse 12. Napakahalaga to. Ito, napakahalaga niya. Yan. Kita niyo? Honor. What was the first two commandments? Honor God. Second, honor His name. That's the third commandment. The fourth, honor the Sabbath. And then the 5th, honor thy parents. Your biological parents. Your spiritual parents. Now, ito lang yung pangako, yung commandments na may pangako. That thy days may belong upon the land which the Lord thy God giveth thee. So dito pa lang, kung sumusuway ka na dito, you are taking the name of the Lord thy God in vain. Nakuha na rin? Therefore, you have to honor your parents. You have to honor them. Love them. Next, thou shalt not kill. Ano itong kill na to? Maraming aspeto ang kill. It's not just it's not just yung talagang murder or homicide, but it is about thinking of hurting a person. Diba? Sabi ng Panginoon yan na kapag
sinabihan mo yung isang kapatid mong raka, para mo nang pinatay siya. And then ito, thou shall not commit adultery. Maraming pilosopo. Ang adultery daw, kasi ang definition nito, babae, yung wife ang gumagawa ng, yung nga, nangangalunya, yung wife. Kaya hindi daw bigamy. Kasi ang bigamy daw yata sa lalaki, sa husband. So, maraming pilosopo dito. And then yung adultery ito, ang sabi nila, ay pwede yung fornication. Kasi pang-adult to adult yan Yung fornication, pang-teenager, kaya pwede. So maraming pilosopo. Ang adultery is anything that is about doing yung about the opposite sex. Okay? Kasama na rin diyan ang lahat ng mga sexual activities. Pag sinabi daw shall not commit adultery, sexual activities that dishonors the main purpose. Okay? The main purpose of, yun nga, yung opposite sex. Thou shall not steal. Okay? Thou shall not bear false witness. Ito yung marites. And then, thou shall not covet thy neighbor's house. Okay? Huwag kang magnanakaw. Actually, yung covet matindi yan Hindi lang pagkukuha kundi yung pagnanasa na makuha. Thy neighbor's house, thy neighbor's wife, his manservant, his maidservant, his ox, his ass, no anything that is thy neighbor's. So these 6 commandments, napakahalaga to. Yang mga yan. Okay? So, let us now close this. So if you want to honor the name of God, you have to follow those 6 commandments to the letter. Okay? Hindi po pwede na i-dishonor mo yung isa. You have to honor everyone. Halimbawa, sige, galit na galit ka sa isang tao, sige, nag-iisip ka na masama sa kanya. You're killing that person in your mind. You have sinned. Okay? You are now using the name of the Lord, your God, in vain. Mas matindi ang kasalanan natin dito sa ito. The 3rd commandment. Ito yung pinakamatindi sa lahat. Not the 4th commandment, which is keeping the Sabbath day. Okay? The Sabbath day kasi is very controversial. We do not know what day is the Sabbath day. And even Jesus was not observing the Sabbath during his time. Pero napakahalaga kay Jesus taking the name of the Lord your God in vain. Amen. So ito yung dapat nating pag-aralan ng gusto. What are the things na mini-mention ni Jesus doon sa Synoptic Gospel? Okay, inulit ko, Synoptic is Matthew, Mark, Luke, and John. The 4 Gospels. Doon sa Synoptic Gospels, basahin yan. Okay, pag may time kayo, basahin niyo. Makikita niyo doon ano ang foremost na sinusunod ng Panginoon na batas. Okay? The first 3. The 4th, alam mo bakit? Kung sinasabing gumaganito ako? Because He is the Lord of Sabbath. Nakuha natin. Kaya nga sinasabi nga ng Panginoon, the Sabbath is made for man, not man for the Sabbath. I am the Lord of Sabbath, sabi ng ating Panginoon. Kaya the first 3 is very, very important. Okay? Importante din yung Sabbath so that we could have rest in the presence of God. But, napakahalaga ng first 3. At ang sa pinaka-importante sa first thing ito, the 3rd commandment, which is, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Gusto niyo pang magbigay ako ng example? Okay, ganito. Okay. For example, ambassador tayo. Di ba? We are ambassador. So, representative tayo. Pag representative ka ng isang company and then may conference, punta tayo sa conference para matuto tayo.
So, papapuntahin tayo doon. Pero pagpunta mo doon, natulog ka lang. Natulog ka lang. Have you done your job? You represented your company, but you went there taking the name of the company in vain. Okay? Ito pa. Inutusan ka na pumunta sa isang lugar. Pumunta ka sa lugar na yon, okay? Tingnan mo kung anong pwede nating gawin doon. So, ang ginawa niya, pumunta siya doon, nagpakilala, hindi niya tinignan kung anong pangangailangan nila. Bumalik, at sinabi niya, okay lahat. Sa tingin mo, ginawa niya ba yung inutos sa kanya? Ni-represent niya ba talaga ang company niya? The answer is no. Because he disregarded the commands of his company, which is, tingnan mo kung anong pwedeng gawin doon. The same thing sa church. Ano nasa isip mo kapag nasa church ka? Sunday. Pag church Sunday, anong nasa isip mo? Gusto niyo mas matindi? Bato-bato sa langit ang matamaan mag-change. Anong iniisip mo ngayon? Okay? Family altar ka ba o hindi? Talaga ba nakikinig ka o hindi? O para lang matapos na? So some of us attend church or attend family altars just for attendance. That's taking the name of the Lord, our God, in vain. Inulit ko, I am not the best pastor. I am not the best preacher. I'm not even a good preacher. I'm not even a good pastor. I can consider myself as one of the worst pastor, one of the worst preachers. But I'm trying the best I can to teach the laws of God. Kasi mas maraming magagaling sa atin. Hindi ko rin sinasabing ang church natin pinakamaganda, pinakamagaling. No, there's no such thing. We don't have a perfect church. We don't have a perfect minister. But we have a perfect God. Ano lang gusto kong ipagawa sa inyo? You have to love your God. Honor His name. Anak tayo ng Diyos. We must carry on the name of God. Kasi baka ito yung lagi ko sinasabi. Pag sinabi mong Kristiyano ako sa isang tao, ang magandang pakinggan ay kaya pala. Ang pinakapangit na pakinggan o hindi halata. Di ba? Pastor, bakit may mga mga pastors ng Hillsongs? 2 asawa. Bakit yung Bethel Church, sila Bill Johnson, pumupunta sila doon sa mga graveyard at nahihiga sila doon para masipsip nila ang anointing ng mga patay. Okay? Bakit ang Elevation Church, sila Stephen Furtick, bakit yung nire-represent nila hindi si Jesus, ang nire-represent nila sila yung mga pastors, at saka bakit hindi sila nagtuturo talaga ng repentance? For example, Joel Osteen, he's not teaching repentance. Kaya kapag walang repentance ang preaching, walang pagbabago sa preaching, umalis ka sa church na yan. Because ang gusto niya, feel good ka. Ano ba yung lagi tinuturo ni Jesus? Repent, for the kingdom of God is at hand. Matthew 4:17. At habang ako yung pastor ng simbahang ito, hindi pwede na hindi natin ituro yan. Kasi every day we sin. Nagkakasala tayo. Amen. Kapag di ka na nagkakasala, kapatid, ipagpe-pray na kita, kunin ka na ni Lord. Para hindi ka mahawa sa amin. Amen? Okay, now, pag-aralan natin ito. I would like you to know this. The meaning of the third commandment is you must not use the name of God without a cause.
Okay, without a cause. You must not name the name of God without a cause. Because if you will use the name of God without a cause, the effect will be against you. But if you will use the name of God with a cause, then the effect will be for you. Okay? Kaya nga kapag ginagamit mong pangalan ng Panginoon with a cause, ibe-bless ka ni Lord. Pag without any cause, kawawa ka kay Lord. Tulad sa nangyari sa Acts chapter 19, verse 11 to verse 17. So napakalaga, nakakatakot. Okay? Using His word is equivalent in using His name. Okay? Diba sabi ni Lord, ni Jesus, Matthew 7:21, many will say unto me, Lord, Lord, but I will say to them, I do not know you. Okay? And then sabi niya, you cannot enter the kingdom of heaven. Okay? Why? Because they use the word of God for their own benefit. Okay? Saan yun? Verse 23, workers of iniquity. Ginagawa mo ang mga banal na salita para sa sarili mong kapakanan, hindi sa kaluwalhatian ng Diyos. Inuulit ko, ginagamit mo ang salita ng Diyos para sa sarili mong kapakanan, hindi para sa ikaluluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Kaya nga, ano sabi niya? Verse 23, verse 21, sabi niya doon is yung but them who do the will of my Father. And what is the will of the Father? It is in the word of God. Kaya nga, if you disrespect the word of God, you are taking the name of the Lord our God in vain. Gusto ko, our last na verse na gusto ko lang i-mention sa inyo is found in the book of Isaiah. Okay? Isaiah. Nababasa natin lahat. Sabi niya dito, verse 7, Isaiah 55 verse 7, napakaganda ng verse na to. Okay? Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him. And let him return to our God, for he will abundantly pardon. Yun yung ibig sabihin ng end. Babalik ka uli dito, let him return. Nulit ko, let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him. Let him return to our God, for he will abundantly pardon. So ganyan ng ating Panginoon, not only mercy, but also He will forgive us. Verse 8, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. For as the rain cometh down and the snow from heaven, and returns not thither, but waters the earth, and makes it bring forth and bud, that it may give seed to the sower, and bread to the eater. So the word of God is a seed. Okay? Now, so shall my word that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Inuulit ko, using God's word is equivalent in using His name. Therefore, if you say that you are a child of God, you must treat the words of God as seed. Okay? And you are the sower. Our sharing of God's word is a seed to the hearers and bread to those who desires to be saved. Okay? Kaya nga, napakahalaga, so shall my word that goes forth out of my mouth. Now, take note, this is from the Old Testament. Ngayon, so shall my word that goeth forth out of my scriptures. Okay, we have the Bible.
ito na yon. The word of God will not return unto him void. Ito ang ganda na pangako niya, oh. It shall accomplish that which I please. Okay? Palitan natin itong word. Okay? Itong word, palitan mo ng promise. So shall my promise that go forth out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please. Ito ang huwag ninyong kakalimutan, this word, which I please. Ano naalala natin dito, which I please? Hebrews 11:6. Ano yung Hebrews 11:6? For without faith, it is impossible to please God. And what is faith? Romans 10:17. Faith comes by hearing. And hearing the word that goes forth out of his mouth. At dahil doon, faith pleases God, his word, his promises shall prosper in your life. Kasi sa iyo ibinibigay. Amen. Naunawaan niyo? Okay ba? Medyo klaro? Any question? Malinaw? Malinaw? Okay, now, I do hope na may natututunan tayo. Meron ba? Yes. Okay, so that's good. May I ask everyone to please turn on their cams because di ko alam kung tinutulugan niyo ako o kaya ano eh. Yung iba eh, ano eh. Sige, turn on your cams. Yung si Pastora, nasa tabi ko lang eh. Kaya, bayaan mo siyang naka-design na naka-D4 dyan. Okay. Baka yung iba po. Hindi. Baka yung Ito iba po yung sa, Daddy Pastor sa photo. nagkukulangan. Sa photo. Okay. So, I'm going to ask you a serious question. Right now. Pwede niyo kayo sumagot. Yeah, you can answer. Ano ang pangako ng Diyos na pinanghahawakan mo ngayon? Ano pangako ng Diyos na pinanghahawakan mo ngayon? Kapag nabigla ka sa tanong na ito, ibig sabihin, hindi mo pinanghahawakan. Kasi pag pinanghahawakan mo, noon hanggang ngayon, pinanghahawakan, kaya mong sabihin. Pero kapag hindi, ibig sabihin, nabitawan mo. So anyone? God is always with me, God is no matter always. what. Amen, amen, amen. So that's one of the promise of God. Ano pa? Sino pa? Okay. Ano yung pinanghahawakan ninyong salita ng Diyos? Ako po, Jeremiah 29:11. Okay, Jeremiah 29:11. Okay, basa. Basahin ko pa po? Hindi mo na basahin, memorize mo eh. Jeremiah 29:11, for I know. Sige na, sabihin mo. For I know the thoughts that I think towards you, thought of peace and not of evil, to give you an expected end. Okay. Yung word po talaga ni Lord na yun, simula po noon, nung mas bata-bata pa po ako, na napadpad ako dito sa church, yun na talaga yung pinanghahawakan ko na word ni Lord until now po. Na Amen, pangako amen. yun sa buhay ko. Amen, amen. That's good, that's good. Maganda yun. Sino pa? Sino pa? Kailangan yung i-mention to. Why? Because you have to be, ano ba yung sinabi doon ni Lord? My word will not return unto me void, but it shall accomplish kung ano yung pinapagawa ko for my pleasure. Yun sabi niya eh. And it will prosper kung saan ko siya, kung sino man ang kumakapit doon sa pangakong yun, sa salitang yan. Okay. Sino pa? Pastor, hello po, Pastor. Hello, Ana. Hello, Ate Lorna. And the power of the name of Jesus against the enemy.
against The the power of enemy. the name of Jesus. Amen. 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 There's power in the name of Jesus against the enemy. Amen. So, yan yung mga pangako ng ating Panginoon. Ano pa? Sino pa? Sino pa? Maraming pangako ang Panginoon. Okay? Pastor, ako po yung Mark 11 verse 24. Sige, anak. Basa. Yung sabi niya po doon na, therefore I say unto you, what things soever ye desire, when you pray, believe that you receive it. Sabi niya doon, and then shall have them. Sabi niya pa din sa huli. You will receive them, parang ganun po. Amen. 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 Thank you, anak Kim. Sino pa? Sa akin po, Pastor, yung Proverbs 3:5 and 6. Mm. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Amen. Kailangan na, Amen. laging magtiwala sa Diyos. Pag alanganin sa decisions, mag-pray, humingi ng sign, and yun, i-acknowledge yung moving ni Lord masama man yung parang outcome para sa'yo or maganda man, acknowledge mo pa din. Amen. And Amen. maging grateful. Tama yun. Sino pa? Ako, Pastor, this is one of the verse that I always dinideclare. One of the verses na talagang pinanghawakan ko rin sa mga pangako niya. In Isaiah 54:17 states, no weapon that is formed against thee shall prosper, and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and the righteousnesses of me, said the Lord. Amen. 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 Sino pa po? Si Lorraine, anak. Tamis ng ngiti mo eh. Susunod si Marilyn. Sa akin po, Pastor, yung sa Matthew 6:33. But Saan seek ye mo ako? first. Sige, anak. Ano ba? Sige. Sige, anak. Sige, sabi mo. You must seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen, amen, amen. Ano yung things na yun na i-add sa'yo ng Panginoon? Provision po, lahat po ng ng dinidesire ng puso natin. Basta unahin lang po natin si Lord. Amen, amen, amen. Okay. Anak Madeline. Nakamit ka na. Luke 37, for with God nothing shall be impossible. Nothing shall be impossible. Amen, amen. Anak Justin. Ano nga sa'yo? Psalms 37:4 po, Pastor. Delight thyself in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Amen, amen, amen. Okay. Sila Abet Ngay at saka si Missy, ano yung inyong mga pangako ng Diyos na pinangahawakan? Ay, sa akin, Pastor, yung John 14 verse 13 to 14. Mm-mm. If you ask anything in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. And if you ask anything in my name, I will do it. Amen. Yun, Pastor, pinangahawakan ko lagi na pangako ni God. Yan, ano ka pala, i-mention ko lang ito John chapter 13, 14, 15, 16. Those are for the believers only. Okay. Kaya, at saka, workers, leaders, yung talagang, kaya, once na pinanghawakan mo yon, grabe ang gagawin ni Lord sa buhay. At grabe din ang dapat mong gawin para kay Lord. Yun ang nakakabigla doon sa John. Pag sinabing John 13, John 14, John 15, yan, grabe yung mga pangako ng Diyos yan. Pero grabe din yung dapat mong gawin. At sa Matthew naman, Matthew chapter 5, chapter 6, chapter 7, ito ay para sa lahat na nakikinig sa salita ng Diyos. Okay? Pero hindi
ganun masyado ang kabigat ang trabaho mo, ang gagawin mo lang is talaga maging representative ka. Kumbaga, talagang tanggapin mo ang Panginoon. Yung paninilbihan mo hindi ganoon, pero kapag nag-mention ka kasi just for just for lang. Kasi sa akin, John 15:7, if ye abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will and it shall be done unto you. Napakahalaga yan para sa akin. Abiding in the words of God. Kasi Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Now, bakit ko sinasabi to sa inyo? Because if you do not know the promises of pag wala ka pinanghawakang promises ng Panginoon, you are taking the name of the Lord our God in vain. Okay? Kasi wala kang pangakong pinanghahawakan eh. Parang ganito. Bilang Pilipino, mayroon tayong tinatawag na benefits. Right? Okay, wala yung Pilipinas. Company na lang. Mas tapat ang company kaysa gobyerno natin eh. Gobyerno natin eh, kung sino lang malapit sa kusina. Tignan mo, yung ayudang yan. Simula nung pandemic, yung ayudang yan, wala kami natanggap na ayuda. Okay? So, talagang for the benefit lang ng mga politicians talaga. Sorry, sad to say. Anyway, punta tayo sa company. Sa company talaga, those who work really hard will be blessed. Okay. Now, if you represent your company, pinanghahawakan mo yung kanyang mga batas, ikaw ay pagpapalain niya. Kaya lahat ng benepisyo dapat alam mo. Kung hindi mo alam ang benepisyo ng company mo, kawawa ka. Kawawa ka. Halimbawa, nagtrabaho ka dating sa isang company na walang 13th month pay, walang Christmas bonus. Then pumasok ka dito sa bagong company na may 13th month pay, minsan mayroon pang 14th at saka 15th month pay. Depende yan sa company na papasukan mo eh. May Christmas bonus pa, may Valentine's bonus pa. So depende sa company. Pero kapag yan ay hindi mo alam, hindi bibigay sa'yo. Nakuha na rin. Therefore, sino lugi? Tayo dahil hindi natin alam yung mga benefits. So benefits, ito yung binibigay ng Diyos sa atin. Okay? Blessed be the Lord because daily He loads us with benefits. Nasa salita ng Diyos yan. Hanapin niyo kung saan yun. Daily He loads us with benefits. Ano yung benefits na yun? Pangako ng Diyos sa buhay natin. There are 365 days. How many promises of God are there? Thousands. Thousands. Therefore, every day you have to declare a promise of God. Maski pa ulit-ulit yung pangako yun, you have to declare that. That's a promise. And then pag may narinig ka, kaya nga sinasabi ko sa inyo, tinatanong ko sa inyo, ano yung mga pangakong pinanghahawakan ninyo? Kasi baka may isa sa atin dito, hindi niya pa narinig yung pangakong yon. Gusto ko rin yun. Kukunin ko yun. Kasi kasama pala yun sa benefits ng pagiging anak ng Diyos. So therefore, you really need to declare the promises of God in your life. Yan yung tinatawag na fellowship. Okay? Sa Hebrews chapter 10, verse 23 to 25, you have to hold fast the profession of faith. Kaya nga do not forsake the gathering or the assembly of the brethren. Kasi nagme-mention ka ng mga pangako ng Diyos. And then lahat ng mga tao nakakarinig ng mga pangako yun na hindi familiar sa sinabi mo, ay pwede pala yun. Ay thank you Lord. Nalaman ko din. Aaminin ko mga kapatid, nabasa ko na ang Bible from cover to cover, mahigit 10 beses na. Mahigit. Pero tanong, alam ko ba lahat ang pangako niya? Hindi. Hindi. Sometimes ang akala ko, pag binabasa ko lang yun, nababasa ko lang yung pala, may magandang pangako doon na natagpuan ng isang kapatid. Kaya nung minention sa akin, uy, salamat kapatid, nasabi mo yun. Aangkinin ko rin yun para sa akin. Amen? Si Rick Warren, natagpuan niya yung nuggets of gold, nuggets ng promises ni Lord doon sa 2 Chronicles.
doon sa buhay ni Jabez. Kaya yun yung point sinasabi ko na kailangan nating may pinangahawakang salita ng Diyos para sa ating buhay, para sa ating family, para sa ating simbahan. Tatlo yan ha, para sa ating buhay, para sa ating pamilya, at para sa ating simbahan. Take note, huwag niyong kakalimutan ng simbahan. Kasi napakahalaga na kasama ang simbahan sa mga pangakong pinangahawakan natin. Because our church will help also ang bawat isa. Hindi lang yung mga umaattend dito, maging yung hindi nakaka-attend o yung papasok pa lang sa ating simbahan. Amen. Amen. Do you have any question before we pray? Or any prayer request? Or any testimonies? Anak Christian, mayroon ka bang gustong sabihin, anak? Tagal ka namin hindi na na. Hello po, sobrang busy. Yeah. Kaliwat kanan nga kasi tawag dito, yun nga yung pag-sort ng visa ng anak ko, tapos yung trainings din namin. Tapos minsan nire-require ako ng extra shift kasi yun nga, sorry for being not around like 2 weeks, 3 weeks pa yun. Even if gustong-gusto ko talagang hindi ko kinaya. Pero I'm happy that I'm here. Yun palagi lang ang testimony ko. God is always working, especially at times na kulang ako sa tulog, to be honest, kasi katulad ng sa last Sunday, it was Mother's Day here in UK, different to the other country like sa Pilipinas. So dito ang celebration is every fourth week of the month of the March. So yun nga. Nag-attend ako actually may isa akong God is good. Kasi God is like somehow changing yung mga workers dun sa care home namin. Kasi now, parang sabi ko, Lord, you're working kasi parang pinapalitan mo na lahat ng mga staff, especially night staff na mga Christian. And the last was, yung itong ngayon, he invited me to join or to attend his church. Kaya pinabigyan ko naman siya last Sunday. And then I was so amazed and impressed kasi yung the way how they do the service, parang the same sa atin. Sabi ko sa kanya, I relate so much kasi this is how we do it. Sabi ko sa kanya, and the good thing also is that yung kanilang Bible is King James. Sabi ko, do you know that? Sabi ko na because I mentioned to him that tinutulungan ko po kayo, that I have a small church in Philippines that I'm helping. So instead of giving my tithes to the church that I'm tending, I am actually helping and supporting them because they need my help for the expansion of God's kingdom. He was so impressed kasi nga parang ginagawa ko yun for God's glory. So sabi ko, nung nandun ako, na-enjoy ko. Pero sad to say, yung partner ko, yung si Lindon, hindi. Kasi nga hindi naman siya nga ganun as a Christian. So ako yung nag-stay. Kaya it took 2 hours dun sa church niya. Pero kasi since black siya, he is from Africa. Actually, talagang African pala siya, more of African attendee or members yun. Pero the way how do they preach, na-impress ako, na-enjoy ko naman kasi nga it's more of parang sa atin nga but in their own way. Kasi syempre naman iba naman ang Filipino to African, di ba? Pero sabi ko na-enjoy ko siya. Pero lang sabi ko yung ang kwan doon, yung si Lindon, hindi sila nag-stay kasi it so happen kasi yung kanilang yung kanilang music medyo loud. Compare doon sa ina-attendan ko, parang very solemn ba. Tapos malaki talaga yung place. Yung sa kanila naman kasi, small siya, malaki. But then since nasa first floor lang siya, and then nasa harap din kami ng music nila, ay ng mga instruments nila. So yung dating ng kwalis talagang boom, 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 parang ganun. And so, na-impress naman siya, and he was thankful na, yun nga, pinagbigyan ko siya doon sa kailangan niya. And yun nga, sabi ko, ang isang testimony ko doon is, God is so good kasi nga, He is changing yung mga staff to Christian. Alam mo, and they are so, nai-impress din sila kasi nga,
me as being as a Christian, guys, katulad ng laging sinasabing Tatay Jansen, don't represent yourself as you are higher because you are in this position, but represent yourself as humble child of God. Diba? So so yung support ko naman as a worker there, binibigay ko, nai-impress naman din siya sa akin kasi nga the support that he needed is there, always there. Kaya yun. Although, sad to say that no, sabi ko noon the last time, I asked for a prayer na for this how to say, yung yung aking promotion. But then, I think hindi po para sa akin kasi may requirement po sila for that. Pero iniisip ko rin, probably God has reason why. So, ang inaano ko po ngayon is, although tapos napapunta na ako sa process na yun. So, nag-apply po ako ng new job, which is yun nga yung sa teacher assistant role naman siya. So, ito naman yung bagong role ko na pinipray ko. Although, I already consider it is that God gave it to me. Ayun. Thank you po. Thank you for being ulit here. Teacher assistant, anak. Opo, tayo. Okay, sige. Kasama natin sa prayer yan. Thank you. Hindi lahat kasi ng mga hinihingi natin sometimes, yun yung door of opportunity natin. Sometimes yun yung magiging natin. Okay, just Pero to... although natapos ko na po yung interview ko, Tay, ang ginaano na lang is mga requirements ko. Then I Okay. had to undergo yung training nila for the level. May mga level kasi sila eh. So, na-qualified naman ako kasi nga, naman tayo, college graduate siya. So, Yeah. God is good. Thank you, So Don. that's sa teacher assistant, anak. Yung sinasabi mo ngayon. Okay, sige. Opo. Okay. Sige, kasama natin sa prayer yan. Thank you po. Okay. Sige. So, anak Justine, nandiyan pa ba siya? Kumusta si Nanay Nena Ligaya? Justine? Na-discharge na po siya, Pastor. Pero ganun na rin po. Stroke niya pa na- rin talaga. Kalahati ba? Opo. Kalahati. Hindi na rin po, Pastor. Si Maybless, andiyan pa rin sa NLAC. Taga-Kandon po sila, Pastor. At taga-Kandon. Pero yung sinasabi mong di ba katrabaho mo ba? Hindi, classmate ko po nung high school. Ay, classmate. Oh, sorry. Si anak Kim pala si Ma'am Jonah Oliva. Okay. So, sige anak, patuloy pa rin natin yung provision nila, no? Provision. Saka siyempre yung recovery ni Nanay Nena. Okay. Anak, kumusta na Anak Kim, kumusta na si Teacher John. si Secretary Jonah. Secretary Jonah. Medyo naman po, Pastor, kalmado naman. Kalmado na. Okay, sige. God is good kasi medyo siguro rin na-touch na rin siguro yung puso niya. Kaya medyo naman na po siya sa amin. Mabait konti. Sana magtuloy-tuloy po yung kabaitan niya. Huwag lang mawala ng bait, no? Tapos, Kumusta ang camping ni Kion? yun, Pastor, nagkasakit naman po siya pero God is good kasi bumalik naman na po yung dating sigla niya. Masungit ulit. Okay. Okay, sige. So, sino pa yung may mga prayer request? Okay, so tutuloy natin yung prayer kay anak Christian. Idagdag po natin itong sa pag-apply sa teacher assistant. And then yung visa nila, visa as family. Okay, tapos si Jan sa kanyang work deadline, grabe, sobra yung daming trabaho niya. Okay, so sino pa dito? Si Nanay Nena. Tapos pagpatuloy pa rin natin pag-pray si Jonah Oliva. Di siya masiraan ng bait, mawala ng bait.
Dire-diretso yung kabaitan niya. Okay, so si tsaka si Michael, yung kanyang mga deadlines sa kanyang orchestra, sa kanyang school. Okay. Kasi ang dami niyang deadlines isa-submit. Okay. Tapos, sino pa? Sino pang may prayer request? Si Pastor, Inang ako at saka po. si Amang. Sige. Sige, Pastor, anak. pag-pray po sana, i-lead pa po kami ni Lord or i-guide niya po kami para na-guide din po namin si Kian sa kanyang paglaki. Siyempre, padalaga na po kasi siya. So, parang hindi ko po alam kung paano yung yung tamang yung tamang ano po siguro yung pagdidisiplina na pag-pray po sana na mas i-guide pa po kami ni Arnel kasi syempre po ang hirap magdisiplina sa panahon po ngayon mapagalitan mo lang tatampo na ganyan. So, Yeah. yan po Pastor. Mhm. Kay i-guide kami sa pagdisiplina sa mapunta sa teenager ni Kian. Okay, so ano yan, ang makakatulong dyan sa iyo sa not only sa prayer but also uh, uh, yung advice. Yan yung kaibigan mo, si Justin. Siyempre, dahil dalaga na si Ate Lorna, yan, magkakapagbigay sa iyo ng mga advice. Yan si Abet. You are surrounded with right people. Okay. Kaya pagdating sa Sunday o kaya sa pagpunta mo dito, makipag-fellowship ka sa mga nanay na may mga dalaga na ng mga anak. They can help you. And kailangan din na yung kanyang peer group is dapat mapantayan. Kasi sometimes the peer group is one of the most influential sa bata, peer group. At inulit ko, anak, hindi ako masyado nagdi-deal kaagad-agad sa spiritual. I go to the psychological approach. So napakahalaga kasi kasama na yung prayer, okay, but still a psychological approach. Kailangan na din natin pag-aralan kung ano yung mga dapat natin gawin para at least magkaroon ng kasi behavior yan behavior. Mahirap ang behavior. At mahirap din talaga ang mga bata ngayon sa totoo lang. Kaya dapat talaga madala natin lagi sa church, pagkatapos mabantayan natin yung mga barkada niya, mga kaibigan niya, at higit sa lahat, anak, bantayan mo ang kanyang cellphone. Yan yun. Bibigay kong po yung advice. cellphone niya. Grounded po siya sa cellphone, Pastor. Grounded. Okay. So i-control mo. Kasi ang cellphone ang pinaka-medium ngayon ng demonyo para malihis sa landas ang mga bata. Hindi lang bata, pati yung mga batang isip. Nalilihis sa landas sa totoo lang. Sosobrahan sila sa mga kapapanood ng mga alam mo na, hindi dapat. Yeah. You have to really kaya control. The key word here is control. As adults, we have to control ourselves to show our young ones how we could control ourselves and also control them. Kaya yung gadget, anything is totally control. Ando doon yung prayer, but still prayer without any strategy at all is useless. That is my favorite na line. Okay? Lalong-lalo na nung na-mention ito ni Miles Monroe when I was listening to one of his class. Kasi yan yung simula noon nung start pa ako mag-counseling, mas maigi pa rin yung strategy than prayer. Kasi pray ka ng pray, wala kang strategy, useless. So you need to strategize also. So we need to have good counselors, good friends
sa ano natin, circle. You need to have a good circle of friends. And sa church ka, you are safe, you are with family. Pero sometimes may mga kapatiran natin, sila pa yung naninira. Kaya anyway, hindi nyo narinig yun, Hindi nyo narinig yun. Wala akong sinabi. Okay? So, pag-pray natin yun. Hindi lang para kay Kian, sa lahat ng mga bata ngayon na mga magdadalagita na. Hindi lang yan, hindi lang sa dalaga, pati sa mga lalaki. Kasi identity crisis yan. Ngayon yung identity crisis ng mga Okay. So, sino pa? Meron pa po ba? Wala na? Wala na? Okay, so let us all bow down our heads. Let us continue to pray. Father God, we give you thanks and praise. Thank you, Lord, for the wonders of your love and the power of your blood. Thank you, Lord, for gathering us dito sa family altar na tunay nga po kayo ang Diyos noon, ngayon, magpakailanman, hindi nagbabago, hindi nagmamaliw. Kayo pa rin po ang patuloy na nagbibigay gabay sa bawat buhay ng bawat isa. Salamat po sa lahat ng mga kapatid ko na tunay nga po na may mga pangako silang pinanghahawakan. At Lord, I pray right now in the name of Jesus that you guide them sa kanilang mga pangakong ito na pinanghahawakan. That as we continue to live in accordance to thy name, to carry on na yung inyong dakilang pangalan, as we take your name, Lord, teach us to not to take your name in vain, but to take your name with purpose. Take your name with the right cause, so that the effect in our lives will be the effect wherein we are blessed with your presence. Dakilang Ama, sa oras na ito ang nais namin yung tagumpay mo sa bawat buhay ng bawat isa. Salamat po, dakilang Diyos. At patuloy na tinataas namin sa panalangin ang lahat ng mga kapatid namin na nangangailangan ngayon na hindi nakapagsabi ng kanilang mga prayer petitions, prayer requests. Let your presence be upon them. Sa lahat ng mga kapatid ko na narito ngayon at maging sa mga kapatid ko na wala, anuman ang kanilang mga sitwasyon, anuman ang kanilang mga nararanasan, let your presence be upon them. Sa lahat ng mga kapatid namin na hindi alam ang ginagawa, sa ngalan ni Kristo Jesus, kayo po ang kumilos sa kanila at kayo lamang po magbigay sa kanila ng tamang mga desisyon, tamang pag-iisip, upang kayo ang siyang naitataas sa kanilang buhay. Lord, we also lift up in prayer si Nanay Nena, na kayo po ang patuloy na magbigay sa kanya ng provision sa kanyang pagre-recover at ang inyong presensyang maranasan niya, so that your name will be magnified and be glorified through the healing na ibibigay niyo sa kanya. Maging kay Sister Jonah Oliva, patuloy na ang inyong kapayapaan ang matanggap niya at patuloy na kailangan niya tataas sa kanyang buhay. And Lord, we also pray sa buhay ni Lakim at ni Arnel. Kayo po ang magbigay sa kanila ng sapat na talino. Guide them, O God, sa pagtataguyod ng pamilya nila, lalong-lalo na po sa kay Kion, na kayo lamang ang naitataas sa buhay ng batang ito. Lord, we pray right now, move in the life of Kion. And not only Kion, but to all our children, kayo po ang siyang kumilos sa kanila. Guide them and lead them to the path, your path of victory and good success. Salamat po, dakilang Diyos. Tinataas po namin si Lainang, si Amang, na kayo lamang po magbigay ng kagalingan sa kanila, anuman na naranasan nila, let your presence be upon them. Kay anak Christian, sa kanyang family, Lord, we pray your victory to be upon them. Sa kanilang pag-aasikaso sa kanilang family visa, kayo po ang bahalang kumilos sa kanilang buhay. At sa pag-apply niya sa teacher assistant, Lord, in the name of Jesus, kayo ang patuloy na kumilos sa kanyang buhay at maging sa lahat ng mga nakakausap niya, kayo po ang patuloy na sumama sa kanya. Sa lahat ng mga narito, alam po namin, dakilang Diyos, na napakaraming mga pintuan na nakabukas, pintuan ng oportunidad. Lord, we pray, kung ito ay para sa amin, let those doors open. Pero pag hindi, alam niyo po na hindi po ito para sa amin, na ito po ay
ay kakasama ng aming buhay, ng aming pamilya, ng aming simbahan. Close those doors, O God, so that we will not enter it, O Lord. Salamat po, dakilang Ama. At sa lahat ng mga narito, patuloy na inyong pagpapalang maranasan ng bawat isa sa work ni Jans. Kayo po ang patuloy na sumama sa kanila, na mamit nila ang kanilang deadline, ang kanilang milestone, at ito ay maging successful. At maging kay Michael, sa lahat ng kanyang mga deadlines din, kayo po ang siyang sumama sa kanya. Salamat po, dakilang Ama, sa bawat buhay ng bawat isa, sa buhay ni Mary Jane, ang inyong kapayapaan na matanggap niya, sa buhay ni Joanne at ni Ernest, kayo pong patuloy na sumama sa kanila, at kayo lamang ang magbigay ng kapayapaan, lalong-lalo na kay Jerem. Salamat po, dakilang Ama. We give you all the glory and honor as we continue to put our trust in you. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po'y dalako na sa ating communion. Taas po natin ang bread. Tayo po ay manalangin. Ama namin sa langit, minsan pa kami nagpapasalamat sa kabutihan mo. Tinataas namin ang tinapay na ito na nagsisimbolo ng inyong salita. Lord, we continue to pray na lahat ng mga pangako na aming pinanghahawakan, maging ganap ito sa aming buhay, magkaroon ng manifestation sa aming buhay, sa aming pamilya at maging sa aming simbahan. Salamat po, dakilang Diyos, at patuloy na samahan niyo po kami sa aming pagbabasa at pakikinig ng inyong mga salita upang kayo lamang ang siyang maging pundasyon ng aming buhay. Salamat po, dakilang Ama, at kakainin namin ang tinapay na ito na may pasasalamat at pagsamba sa ngalan ni Kristo Jesus. Taas natin ng juice. Muli, dakilang Ama, kami nagpapasalamat sa presensya niyo. Salamat po dahil alam namin ang inyong Espiritu Santo ang patuloy na nagbibigay gabay sa bawat isa. Kung kaya sa oras na ito ang nais namin, ang patuloy na pagkilos ninyo sa aming buhay, sa aming pamilya at maging sa aming simbahan. At sa pag-inom namin ng juice na ito, kayo lamang po ang magbigay gabay sa bawat isa upang ang inyong kaluwalhatian ang maranasan ng bawat isa. Salamat po, dakilang Ama, at inumin namin ang juice na ito na may pasasalamat at pagsamba sa ngalan ni Kristo Jesus. Kayo po'y patuloy na manalangin. Minsan pa, dakilang Ama, tunay nga po na napakabuti nyo, kayo ang Diyos noon, ngayon magpakailaman, hindi nagbabago, hindi nagmamaliw. Salamat po sa pagkakataong ito. Tunay nga po na marami po kayong nais gawin sa aming buhay. Nagpapasakop kami sa inyo, Lord. Bahala na po kayo. We let go and we let God. Salamat po, dakilang Ama. Sa bawat isa na narito, Lord, magkaroon ng manifestation, magkaroon ng kaganapan ang bawat pangarap, ang bawat mga hinihingi nila sa inyo para sa kanilang buhay, sa kanilang family. The Lord bless you, the Lord keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, Jesus Christ, and of the Holy Spirit. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Hi. Okay. Kuya Jans. Ano ka? Picture taking po tayo. Mas maganda talaga yung ganun, yung ginawa ni Justin na ni-landscape niya. Landscape, Oo, yeah. landscape kasi mas maganda landscape para Kita talagang lahat eh. kita malaki. Yeah. Kasi Mas kapag maganda rin sa... naka-portrait, maliit lang eh. Sige. Banta na. Sige po. Okay. Point up. Point up. Dito ako sa kabila kasi pen screen. Okay, Ay, 3. si Nicole, andun sa ano kanila. Akala ko na sa Agoo. 3. Ay, nga pala. Hello, Online. Jake. 3, 2, 1. Bulok na Windows 11. Sorry, ulit. 3. Sorry, ulit. Steady. 3, 2, 1. Okay, isa pa. Okay. One more time. 3, 2, 1. Okay. Okay. Good night, everyone. Okay. Night po. Good night.